Ngayong Disyembre, ating matunghayan ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig sa lahat ng panahon. Ang pag-ibig ay isang halimaw. Pinapamahal niya ako sa aking pinakamasamang kaaway. Isang taong aking kinaiinisan na akin rin palang nakatuluyan. Ang kwento ng dalawang nag-iibigan na sina Julia at si Romeo. Ang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig. Pangalan mo lang ang kaaway ko. Okay na sana kahit hindi siya tawagin si Romeo. Hulaan ko ang iyong mga salita. Tawagin mo na lamang akong iyong mahal. At kakalimutan ko ang aking pangalan. Trahedyang dulot ng pag-ibig. Romeo, ako ang lalaban sa'yo. Kami ang taga-Montigo, ang pinakamalakas at mga makapangyarihan. Oo nga! Hindi. Nagkakamali kayo. Kami ang mga pinakamalakas at mga pangyarihan at wala nang iba pang mas nakahigit pa sa amin. Oo nga! Lumipas ang mga taon na walang mabuting ugnayan ang pamilyang Montague at Capulet. Ang pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet ay si Julia. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Ano ba itong lungkot na aking naramdaman? Bakit ganito? Sana'y dumating na yung araw na makita ko na ang aking minamahal at makasama ko siya habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kanyang sarili. Ano ba ito? Ako'y kakasal, ngunit hindi ko naman ito pinapangarap. Sino si Paris? Maiibig ko kaya ang Ginoo? Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nagkikipagsayawan. Okay, ganda ng binibini. Meron akong naramdaman, ngunit hindi ko ito mapailawanin. Puso ko ba meron ng minamahal? Abat bakit ka na parito? Ikaw na isang Montague. Alipin ang kayang kaya aking papatayin. Bakit aking pamangkin? Anong nangyari dito? Tiyo, siya ay isang Montague. Ang lahing dapat lang mamatay. Siya ba ang batang nagangalang Romeo? Siya nga, ang buhong si Romeo. Siya ay matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya. Ano? Ngunit dapat lang siya mamatay. Pabayaan mo siya. Sinong masusunod dito? Bakit mo ko tinititigil? May dumi ba ang aking mukha? Ikaw ay narapat na magtitigan, sapagkat ang puso ko ay puno ng pagmamahal. Ha? Maaari ko bang halikan yung kamay ng hindi mo? Kung gayon ay nasa aking kamay, ang salang sa iyo ay nakuha. Salang buhat sa labi ko o salang malambing ang salak ko'y muling ibalik? Parang pinag-aralan mong paghalik. Romeo,
huwag mong isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung gayon, simula ngayon, hindi na ako Romeo ng mga Montague, sapagkat ang pangalan ko na ay Santang Mahal. Nga pala, paano ka naparito? At saan ka ba dumaan sapagkat mahaba ang mga pader dito? Nilundag ko mga pader, sapagkat ako ay nagkakaroon ng pagpak ng pagmamahal. Kapag nalaman nila na nandito ka, ikay papatayin nila. Kamisan mo lang yung titid, ay ligtas na ako sa galit. Sino nagturo sa lugar na ito sa iyo? Ang pag-ibig natin ang nagturo sa akin papunta sa iyong puso. Nais ko lang ipaalam sa iyo na hindi ako madaling mahuli. Alam ko, pero isusumpa ako sa buong mundo na may limit lamang ako magmahal ng totoo, ngunit ito'y buo. Paalam na, aking mahal. Iiwanan mo ba kung hindi nasisiyahan? Anong kasiyan ang nais mong makamtan? Tayo ay maghabili ng tapat na sumpang pag-ibig. 3 salita ang tandaan mo. Paalam ng tunay. Mabuhay nawa ang kaluluwa ko. Adios, matamis na lungkot ng pag-iwala. Hindi ako titigil sa pamamaalam hanggang sa kinabukasan. Sa isang simbahan, si Romeo pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet. Ngunit hindi alam ni Romeo na doon din pala pupunta si Juliet. Pagpalain na lang itong banal na gawain upang pagkatapos ang pagsisisi huwag nating kamtin. Amen. Ngunit Padre, kahit anumang lungkot ang darating, hindi pa rin ito madadaig ng aking kagalakan na matatamo nang siya'y aking masilayan at balang araw ay magiging akin. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi ka dapat mapadalos-dalos at mahirapan itong intindihin sapagkat hindi mo pa ito naranasan. Ang marahas na ligaya ay may karahas din na hangganan. Magandang gabi po sa mabuting professor ko. Para sa aming dalawa, si Romeo ang napapasalamat sa iyo. Ganon din ako sa kanya. Ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. O Juliet, ibibigay ko sa iyo lahat nang ikaw ay aking mapaligaya. Masaya akong marinig iyan. Masisiguro kong tapat at dating pag-iibigan at masigit pa ito kaysa sa kayamanan. Madali na natin ito ang tapusin, pagkat di kayo nararapat, bayaang nag-iisa. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo si Mercutio at Benvolio. Dumaan si Tybalt at nakita si Romeo kaya siya ay bumalik. Ikaw na naman, Romeo. Ngayon nakita tayo muli. Papatay na kita. Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo ay magkunawaan at ayaw ko rin ng away. Aba, kung ayaw lumaban ni Romeo, ako ang lalaban sa iyo. Mercutio! Kahit kailan, isa ka talagang halimaw. Dapat ka rin mamatay! Paano kayo nagawa? Dumating ang mga kapilat, mga Montague at ang prinsipe. May tao ngayong hanggan. Hindi mamamatay tao ang aming anak at kung nagawa man niya ito ay hindi niya ito sinasadya. Tama na, ano ba ang punot dulo kung kita ay namatay? Oh, Juliet. Hindi mo na makikita. At ako'y aalis mo. Pero pangako ko sa'yo, ako'y babalik. Kailan ka magtatagal doon? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kaya baka hirap, pero dapat natin itong gawin. Lagi mo tandaan, ikaw lamang ang aking minamahal. Oh, Romeo. Senyorita, ikaw ay pinapatawag sa iyong mga magulang. Susunod ako. Anak, nararamdaman ko anong labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang ikay aming mapaligaya at makakalimutan mo ang nakababagot ng mga pangyayari, ikay aming ipapakasal. Ano? Ako ikakasal sa hindi ko naman mahal? Pero matutunan mo naman siyang mahalin. Sana maintindihan mo. Ayoko! Ayokong magpakasal! Sa ayaw at sa gusto mo, ikay aming ipapakasal. Naintindihan mo? Pumunta si Juliet sa simbahan para maikumpisal niya ang mga pangyayari.
Ko ang iyong pag-inipis, sapagkat kailangan itong gawin ay pagserkado Paris, Federative na Wales. Padre, gusto ko pong malaman kung dapat niyo po ba akong tulungan na itigil ang kasalang ito. Pumayag ka sa gusto nila, ngunit bukas ng gabi, mahigap ka at inuwin mo itong karakong ito. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat. Pumasok ang nurse sa loob ng silid ni Juliet. Binibini, ikay nakabisa ng mag-aral, ngunit nakahiga ka pa rin. Binibini, tulang! Tulang! Binibining wala ng buhay! Anak ko! Dumating si Baltazar mula sa Verona, dala ang masamang balita. Sulat ba ito galing sa Verona? Wala ka bang dalang sulat galing sa padre? Kamusta na kaya ang aking ama at ina? At kamusta na din ang aking minamahal? Mabuti naman yung mga magulang, Romeo. Ngunit, patay na si Juliet. Nakita ko siya inilibing sa tabi ng kapel. Ano? Sika, ako'y alis ngayon din. Wala bang sulat pinadala ang padre? Wala po, mabuting Panginoon. Ano ang dapat kong gawin? Tika, punta muna ako sa botikaryo. Tao po. Ano ang gusto mong bilhin? Pumasok ka na. Bigyan mo ko ng lason na agad nakakamatay. Ito ang 40 bukado. Mayroon akong lason, ngunit parusa ng batas samantuway kamatayan sa pagbili ng pangahas. Ang mundo at batas ay hindi mo na kaibigan. Tanggapin mo yan at huwag kang mamalagi sa hirap. Sige, ito na. Ilahok mo ito sa kahit anong tunaw at inumin. Pagkatapos ay bigla kang mamamatay. Aalis na po ako. Maraming salamat. Dumating si Juan at kinausap ang padre sa loob ng simbahan. Kapatid ko, hindi ko nadala ang sulat para kay Romeo sapagkat ang bilis na pagtungo ko sa manto'y natigil agad. Sino ang nagdala ng sulat ko kay Romeo? Wala akong napagdala. Narito muli. Nako, malungkot na kapalaran. Mayroon pa naman itong nilalaman na mahalagang bagay. Nakarating na si Romeo sa libingan ni Juliet. Asawa ko, bakit sa iyon mangyayari ang masamang kapalaran ito? Kung gayon, ako ay pupunta sa iyong piling at tayo ay magsasama habang buhay. Paalam, buhay na malupit. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Juliet at sa kaniyang harapan nakita niya ang bangkay ni Romeo. Ano ito? Lason? Ang mahal ko. Ako yung patawarin sapagkat hindi ako patay, ngunit ako ay handang mamatay para sa iyo. At diyan nagtatapos ang kwento ng Romeo at Juliet na tungkol sa walang hanggang pag-ibig na kahit sa kabilang buhay ay pipiliin nila ang isa't isa. Ang may akda, William Shakespeare.